Ikaw yung babae sa Taoli Village. Isang taon na ang nakalipas. Ako nga. Boss Pei, hello. Ako si Owen Wanwan. Ito ang anak mo. Ang anak natin. Assistant Chen, ayusin mo agad ang DNA test. Kung siya nga ang anak ko, pananagutan ko kayong mag-ina. Miss King. Waning. Kailangan mong magpakatatag. Ang bata. Bigla siyang nawala kagabi. Sabing doktor, nagkaroon siya ng acute pneumonia. Buong gabi siyang ni-revive kagabi, pero hindi na kinaya. Paano nangyari yon? Bakit ganito? Nang ipanganak siya, maayos pa siya. Hindi, kailangan ko siyang puntahan. Waning, huwag kang ganyan. Kinuha na ng tito at tita mo ang bata para ikremete. Natatakot silang masyado kang masaktan, kaya pinatago nila sa akin. Kagagaling mo lang manganak, mahina pa ang katawan mo. Huwag mong sirain ang sarili mo sa pagyak. Bakit? Bakit nangyari ito? Ang anak ko. Jiang Waning. Salamat at ipinanganak mo ang anak ni Pei Xue, ang pinakamayamang tao sa Yuncheng. Mula ngayon, ako na ang asawa ng pinakamayamang tao. Bruha ka. Naglakas loob kang umalis ng bahay. Lumaki na ang ulo mo. Ano? Nagre-rebelde ka na. Bumalik ka kaagad dito. Narinig mo ba? Hindi ako magpapakasal kay Wang Pilay. Ako, si Jiang Waning, kahit mamatay pa ako sa labas. Hindi na ako babalik sa pamilya Jiang. Ikaw. Ay nako, ate, ang init naman ng ulo mo. Ikaw kasi isang second hand na nabuntis bago ikasal, pati anak mo namatay pa, nagpapanggap ka pa ring malinis? Buti na lang at ang anak mo maaga namatay. Kung hindi, sino pa ang kukuha sa iyo dito sa Yuncheng? Jiang Tsuer, binabalaan kita. Huwag mong paglaruan ang namatay kong anak. Kung hindi mo ako nilasing noon, paano ako mabubuntis? Pabalikin mo ako para palitan ang pera ng dote mo. Huwag mo nang isipin yan. At saka, ikakasal na ako. Daddy, May anak na pala siya. Kung hindi namatay ang anak ko, ganito na rin siguro siya kalaki ngayon. Zizhi. Wanwan. Mali lang siguro ang nakita ko. 5 taon na ang nakalipas, umalis si Wanwan at nagkakasal sa ibang bansa. Paano naman siya mapupunta rito? Zaisi, tingnan mo, binilhan ka ni Mommy ng bagong kwintas. Itapon na lang natin yung luma. ayoko sa'yo. Hindi ka ang mommy ko. Ikaw na bata ka. Alam mo ba kung gaano kamahal ang Jede pendant na yan? Hindi naman ganoon kahirap ang pamilya Pei para hindi makabili ng isang Jede pendant. Bukod pa rito, simula nang ipanganak ang bata, ilang araw lang kayong magkasama. Normal lang na hindi siya malapit sa'yo. Hindi ba dahil sa gusto ng matandang ginang na maghiwalay tayo? Kung hindi lang sana inayawan mo si Zizi, dahil umiyak siya sa gabi, nilagyan ko ng pampatulog ang bote niya. Magagalit ba ang nanay mo? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Sorry na, Shu. Kasi naman, first time ko ring maging nanay. Wala akong karanasan. Nitong mga nakaraang taon, nasa ibang bansa ako para mag-aral. Gusto ko lang maging karapat-dapat sa posisyon mo. Pagkatapos, magkakabalikan tayo. Hindi ba? Sinabi ko na, hanggat ikaw pa rin ang tunay na ina ni Zizi, hindi kita pababayaan. Pero tungkol sa pagbabalikan, Shue, bigyan mo pa ako ng 1 taon. Pagbalik ko mula sa pag-aral sa ibang bansa, mapapatunayan ko sa'yo na kaya kong maging mabuting asawa mo at mabuting ina ni Zaisi. Daddy, simulan ngayon, bago pa bumalik ang babaeng yon, hanapin mo na si mommy ko. baby, ang daddy mo, milyon-milyon ang kinikita sa isang araw.
Saan ako kukuha ng oras para hanapin ang mommy mo? Kung hindi mo siya hahanapin, ako na lang ang hahanap kay mommy. Isa pa, mayroon kang ganoong malalahanin, guwapo at mayaman, at napakakaakit na daddy. Hindi pa ba sapat yon? Zezi. P. Zezi. Buisit na daddy. Tingnan natin kung magagawa mo pa akong balewalain. Arkitektura ng bahay. Galing ka sa probinsya. Marunong ka bang magbasa? Kuya Z, may kailangan ka ba sa akin? Dito sa construction site, hindi naman marami ang tao. Mukha ka namang hindi pangit. Nagustuhan kita. Magkano? Magkano ang isang gabi? Ano ang sabi mo? Anong drama yan? Ako ang foreman dito sa site. Maraming gustong sumama sa akin. Marami, pero walang pagkakataon. Isa pa. Buong aw ka sa gitna ng isang grupo ng mga bulag na tulad namin. Nagpapanggap na matalino. Gusto mo lang makuha ang atensyon ko. Di ba? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Nakakita na ako ng may maliit na utak. Pero yung walang utak talaga, ngayon lang ako nakakita. Anong sinasabi mo? Ngayon ang huling araw ko sa trabaho. Bago ako umalis, may maliit akong regalo na gusto kong ibigay sa'yo. Mabuti naman at marunong kang umintindi. Anong regalo ang ibibigay mo sa akin? Why, ang galing mo maglaro. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ang duwag mo naman, nang aakit ka pa ng babae. Mommy, Inga, Zezi. Zizi, ayos ka lang ba? Bakit hindi ka nagsasalita? hindi naman nasaktan ang bata. Siguro nagulat lang. Ang supply chain dito, kulang sa materials. Ang kalidad ng bahay ay nakakabahala. sabi nila, ang nagligtas ng buhay, dapat magpakasal. Niligtas mo si Zizi. Gusto mo bang ipakasal ko ang daddy ko sa'yo? Mommy, Mom, May. Pasensya na po. Bata pa po kasi. Maraming salamat to kanina. Hindi ka naman nasaktan, di ba? Ayos lang, maliit na bagay lang yon. Mommy, ako talaga ang anak mo. Magaling ako sa memorya simula bata pa ako. Naalala ko si Mommy. Iginuhit pa namin ni Daddy ang itsura mo. Ito ang itsura ni ate sa puso mo. Di ba? Zizi, huwag ka nang magulo. Uwi na tayo. Daddy, kung hindi mo siya gagawing mommy ko, sasabihin ko kay Lola na ang paborito niyang antique vest ay ikaw ang nakabasag. Bata, ang kasama mo sa labas ng construction city kanina, siya siguro ang mumi mo, di ba? Nakikita ni ate na mahal ka rin niya. May gagawin pa si ate sa trabaho, kaya alis na ako. Bus CCA, uwi na rin tayo. Mommy, hindi ko mommy ang babaeng yon. Hiwalay na po siya matagal na. Mayaman po ang daddy ko. Ang baon po ni Zizi ay 50 milyon. Binigyan din po ako nina lolo at lola ng 5 villa. Lahat po ito ay pwedeng ibigay sa inyo bilang dote. Zizi, ang 50 milyong papel na pera sa laro, at 5 villa na gawa sa bloke, huwag mo nang ipangbiro si ate, ha? Ang pamilya namin, sa totoo lang, hindi maganda ang kalagayan. Upa lang ang bahay namin, maliit pa. Wala rin kaming ipon. Hindi rin namin kayang magbigay ng dote. May kasama pa akong anak. Ang buhay sa hinaharap, mahirap pa rin. Mommy, iwan mo na naman po ba ako? Hindi naman po kita kinasusuklaman. Kung hindi mo rin ako kinasusuklaman, ako na may 3,000 sweldo lang bilang manggagawa, magkakasal na tayo. Ha? Binabati ko ang bagong kasal ng 100 taon ng kaligayahan. Mommy, congratulations po. Hindi ko akalain na dahil lang sa naawa ako sa isang bata, pinakasalan ko ang isang estranghero. Daddy, ang pagpapakasal mo kay mommy, iyon ang pinakatamang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Sasabihin ko ang magandang balitang ito kina lolo at lola. Zizi, naalala mo pa ba ang ipinangako mo kay daddy? Alam ko na.
Bago matapos ang iyong probationary period, huwag mong sasabihin kay mommy ang totoong sitwasyon ng pamilya natin. Ang bait-bait mo. Hindi ako naniniwala na may babae sa mundong ito na kusang papakasalan ang isang lalaking diborsyado, may anak at walang pambayad ng dote. May kakaiba talaga. Kapag lumabas na ang tunay mong kulay, Zizi, uluyan ng mawawalan ng pag-asa. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto mo bang maglagay ako ng pera dito? Hindi. Ito ang naipon ko sa mga nakaraang taon. Malapit na rin naman si Zesi mag-elementarya. Hawakan mo ang card na ito. Ikaw na ang bahala sa pera ng bahay mula ngayon. Kahit hindi ito marami. Pero nakakuha na ako ng offer mula sa isang kumpanya. Naniniwala ako, basta magtulungan tayo, ang buhay ay tiyak na gaganda. Nagkamali ba ako ng pagkakaintindi sa kanya? Nabanggit ko lang ang pagkakakitaan. Nakalimutan kong itanong. Ano ang trabaho mo dati? Naalala ko, binigay ni Zizi sa akin ang business card mo dati. Pay. Zizi, masakit ba ang tiyan mo? Bakit mo kinuha ang business card ko? Baka naman, gumagawa ka ng hindi magandang trabaho. Paano naman mangyayari yan? Alam mo naman, isa lang akong driver ng iba. Marami kaming social gatherings. Gusto ng lahat na bigyan ang sarili nila ng posisyon. Tinatawag na boss kung ano-ano. Ang business card na ito ay para lang sa pagyayabang. Sa tingin ko, mas mabuting huwag mo nang tingnan. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang yabang mo. Bakit parang kamilyar ang kakiramdam na ito? Dad, mommy, ang daming tao dito. Sa bahay na lang kayo magyakapan. Pwede ba? Tara, mag-shopping tayo sa mall. Ngayon, ang mga pigdem na alahas, ang pinakasika. Bumili ka pa ng marami. Alahas. Ang bilis naman. Hindi ka na makapaggigil. Mommy, ang kuting pigdam na alahas na to. Basta nagustuhan mo, Zesi. Ito ba ang sinasabi mong alahas? Hello. Kagagaling ko lang sa construction site para mag-inspeksyon. Ipahayag mo, itigil ang lahat ng construction site. Imbestigahan ang lahat ng supplier. Mommy, binigyan mo akong pigdam na alahas. Gusto ko rin bigyan ka. Ang J-dependent na ito, bukod sa magkaiba ang disenyo, parang kapareho ng ibinigay ko sa anak ko. Parang kapareho. Ito ang J-dependent na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko sinasadyang nabasag ito sa dalawa. Ang kalahati nito ay perpekto para sa kanya. Poprotektahan ka ni mommy. Ang J-dependent na ito, parang kaparehong kay Zizi. Iba lang ang disenyo. Ano ang sabi mo? Zhezhi, sabi mo, mayroon kaling ganitong J-dependent. Dahil, Yemye. Parang paniki na may balahibong manok. Nagpapanggap na Phoenix. Akala mo ba, pork nakapasok ka sa high-end mall, high-end ka na rin? Ang J-dependent na ito, limited edition at customized. Anong klaseng tao kayo? Naglakas loob pa kayong sabihing mayroon din kayo. Paano ka magsalita? Kami ay customer. Hindi ba pwedeng kumingin lang? Ang mamahaling bagay na ito, bagay ba sa'yo na tingnan? Tingnan mo ang suot mong basahan. Lahat ng suot mo, abot bang 200 piso? Amoy mahirap ka. Umalis ka na. Baka madumihan mo pa ang hangin sa tindahan namin. Kaya pala pagpasok ko pa lang sa tinahan na ito, amoy mahirap na. Sa palagay ko, ang problema ay nanggagaling sa iyo. Tama nga, kahit gaano pa kaganda ang isang bagay, kapag dumaan sa bibig mo, hindi ba't bumababa ang halaga? Kaya pala, pakiramdam ko, ang mga bagay dito, mura lang. Naglala ka ba sa akin? Umalis ka na nga. Kayo talagang mga taga-probinsya, ang duduming kamay. Kapag may nawala sa tindahan namin, ikaw na probinsyana ka, kahit ibenta mo pa ang anak mo, hindi mo mababayaran. Ikaw, Sa tingin ko, ang pinakamadumi dito sa tindahan ay ang bibig mo. Dati, kapag ang isang babae tiningnan ang isang bagay ng higit sa 5 segundo, ibig sabihin gusto niya. Tiningnan ni mommy ng 10 segundo, kaya siguradong gusto niya yan. Bilhin mo na para sa kanya. Side. Pakibaba nga ito para makita namin. baliw ka ba? Ang maliit na batong yan, sa probinsya namin, sapat na yan para makabili ng ilang babuyan. Gaano katagal ka magmamaneho para lang mabawi yan? Okay lang naman. Mommy, kung gusto mo, ipabili mo na kay daddy. Ganito na lang, magpapakamabait ako.
Paglabas mong mall, kumanan ka, may tindahan doon na 2 piso lang ang lahat. Hindi lang Jade Pendant ang meron doon, pati Jade Mountain meron. Tumahimik ka. Anong nangyayari? Ang ingay-ingay. Manager, itong tatlong to, ayaw naman bumili pero gusto pa ring subukan. Paano kung masira? Hindi nila kayang bayaran. Boss. 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 Maganda nga ang lumang bersyon, pero itong bagong bersyon ang nagustuhan namin. Ito ang nagustuhan namin. Ito ang gusto namin. Oh, tama. Sa pagkakataong ito, may problema sa aming serbisyo. Kaya, bilang paumanhin, ang siyang yung Jade Pendant na ito, ibibigay ko ng libre sa inyong pamilya. Libre. Kung gayon, dadagdagan ko ng 1 pares ng gintong pulseras. Ano? Kung gayon, dadagdagan ko ng 1 gintong korona. Natatakot ang manager na ireklamo at masira ang kanilang brand image. Kaya, ganito. Nakita kong marumi ang damit mo kanina. iGold. Binilhan ka ng iGold ng bagong set ng damit. Binilhan ka ng bagong set ng damit. Kunin mo muna at magpalit ka. Ang mga bagay dito, ako na ang bahala. Sige, huwag na nating pahirapan sila. Ma'am. Tara na. Manager, ano ba yung pinagsasabi mo? Ang mga bagay na to, milyon-milyon ang halaga niyan. Bakit natin ibibigay sa kanila? Umalis ka diyan. Siya ang malaking boss ng mall na to. Si Boss Pei Shu. Talagang wala kang mata. Kung sino-sino na lang ang nilalabanan mo. Ang mall namin ay laging nag-utos sa mga tindahan na ituring ang mga customer bilang Diyos. Ang brand ninyo, talagang magaling. Napakalakas ng loob ninyong hatiin ang mga customer sa iba't ibang antas. Para rin po sa imeheng kumpanya. Boss Pei, nagkamali po ako. Hindi ka nagkamali. Natakot ka lang. Dahil sinabi mong iniisip mo ang imahe ng mall. Kaya ngayon, ipinapaalam ko sa iyo. Anggal ka na sa trabaho. Dahil sa basura na tulad mo, lalong lumalala ang imahe ng mall namin. Manager, tulungan mo po ako. Ikaw, lumayo ka diyan. Lumayo ka diyan. Sinasabi ko sa iyo, kung mangyari ulit yan, ikaw na manager, kasama siya, alis din kayo. Ikaw na manager, kasama siya, alis din kayo. Ikaw na manager, kasama siya, alis din kayo. Tama. Pero ang ginang at ang munting ginang, talagang mag-ina sila. Magkamukha talaga sila. Dahil gusto nila ang Jade Pendant na ito. Ito na lang ang magiging kabayaran mula sa aming counter. Tama ka nga. Ang mag-ina, talagang magkamukha. Si Boss Pei, baka nag-aral magpalit ng mukha. Nakakagulat. Umalis ka. Emye, Saan niya nakuha ang taong ito? Ikaw na maliit na matakaw. Ang dami mong kalat sa pagkain ng ice cream. Punasan ni Mommy ang bibig mo. Ha? Zizi, sa iyo ba ang Jade Pendant na ito? Kasi, sayang kalahati na lang. Jiangwani. Ikaw nga. Akala ko, pagpunta mo sa malaking syudad, magkakaroon kang magandang kinabukasan. Hindi ko akalain, naging yaya ka lang pala, nag-aalagang bata. Talagang totoo ang lumang kasabihan. Ang aso, saan man magpunta, hindi magbabago ang pagkain dumi. Siya ang mommy ko. Hindi siya Mommy. Kaya pala ayaw kong umuwi. Ikakasal ka kay Wang Pilay? Aba, mas gusto mo pa palang maging stepmom sa ibang bata. Jiang Tsuer, hindi ba nagtatrabaho ang asno nyo sa bahay? Bakit ikaw ang sinisipa sa ulo? Pati bata, hindi mo pinalamas. Jiang Waning, paano mo ako nagawang murahin? Huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil sa mga magulang ko na pinatuloy ka sa bahay at binigyan kang makakain, ngayon, makakausap mo pa ba ako ng ganyan? Ngayon, mayabang ka na, kaya mo na akong kausapin ng ganyan. Huwag mong apihin ang mommy ko. Ang bag ko. Ikaw na bata ka. Alam mo ba kung magkano ang bag ko? Kahit ibenta ka, hindi mo mababayaran yan. Ang bag ko. Anong gagawin mo? Jiang Tsuer, naalala ko, lagi mong sinasabi na hindi maganda ang ngipin mo. Gusto mong mag-brace, di ba? Bakit mo naman binabanggit yan ngayon? Jiang Waning. Baliw ka. Dahil lang sa batang yan, sinaktan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, sa susunod ang batang yan, tiyak na magiging katulad ng naging kapalaran ng anak mo. Jiang Tsuer, sinabi ko na sa'yo, simula nang patayin ninyo ang anak ko. Putol na ang lahat ng ugnayan ko sa inyo. Kung magsalita ka pa ng bastos, talagang kuturuan kita ng leksyon.
Anong gagawin mo? Zesi, huwag kang tumingin. Hoy, Assistant Chen. Kinasal na ako. Ngayon, tulungan mo akong maghanap ng bahay. Yung maliit lang ang unit, para maging bahay mag-asawa. Boss Pei, pati ba naman ang taong hindi mo kilala, pakakasalan mo? Naobserbahan ko na siya. Mabait siya. Hindi rin siya para sa pera. Masaya si Zizi kasama siya. Manood ka pa ng maraming short drama, Boss Pei. Yung mga stepmom, sinasamantala nila ang pagkawala ng pamilya para palihim na saktan ang mga bata. Hindi talaga sila tao. Pati ganoong kaliit na bata, sinasaktan. Naku, ayos ka lang ba, Ana? Naglakas loob kang saktan siya. Ako, Daddy, mali ang sinabi mo. Isang masamang babae ang nanakit sa akin. Pinagsabihan siya ni Mommy para sa akin. Nasugatan pa nga ang kamay niya. Oh, dapat kang huminging tawad sa kanya. hindi. May pananagutan din ako sa nangyari. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nasaktan si Zizi. Napagsabihan ko na siya. Tama, sobrang lakas ni Mommy. Ang ngipin masamang tiyahin na yon, nabunot lahat. Saan nabunot lahat? May natira pa nga, di ba? Saka, siya mismo ang may mahinang ngipin. Konting hawak lang, nalaglag na. Ikaw talagang maliit na pasaway ka. Nagdaragdag ka pa ng kwento, di ba? Bakit? Ang pagprotekta sa iba, dapat kasama ang pagprotekta sa sarili. Kasalanan ko rin. Hindi ko dapat hinayaan kayong dalawa na lumabas ng magkasama. May iba pa bang nasaktan? Hindi mo naman siguro iniisip na masamang tao ako. Di ba? Hindi pa ako nagpalaki ng bata. Pero huwag kang mag-alala. Mag-aaral ako at magsisikap maging isang mabuting ina. Ikaw, sapat na ang ginagawa mo. Ito ang jade pendant kanina. Ang boss, para makabawi sa kanyang pagkakamali, ibinayad niya sa atin. Ako at si Zaisi, mayroon na kaming tig-isa. Itago mo na lang ito. Pwede ring gawing pamana. Bahala ka. Sa susunod na linggo ang karawan ni Zizi. Kung may iba ka pang gusto, sabihin mo lang sa akin. Sa susunod na Biyernes, kaarawan din ng anak kong namatay. Hindi kaya ang batang ito. Huwag mong apihin ang Mommy ko. Naku po, ang batang ito, nabaluktot niya ang forceps ko. Alagang ang anak ay hindi malayo sa ina. Magkatugma rin ang kaarawan. Hindi kaya si Zaisi. Shoo. Si Zizi ba ay tunay mong anak ng dating asawa mo? Boss Pei, nahanap ko na. Ang punong barangay ng Taoli Village ang gustong ipasok ang kanyang anak sa iyo. Kahapon, habang pinag-uusapan ang acquisition plan, nilagyan nila ng gamot ang inumin mo. Mabuti na lang at nagkamali ka ng kwarto, kaya hindi ka nabiktima ng plano nila. Nagkamali ng kwarto. Kung gayon, sino ang babaeng iyon kahapon? Hindi ko alam. Ito ba ay para sa akin? Assistant Chen. Siya ang babae ko. Ano man ang paraan na gamitin mo, kailangan mo siyang hanapin. Opo, Boss Pei. Naku po, ang batang ito, nabaluktot niya ang forceps ko. Nabaluktot niya. Alagang ang ina ay matapang, ang anak ay hindi rin pahuhuli. Halika, Miss Jiang, huminga ka pa ng malalim. Nakikita na ang ulo. Babae, maganda tulad ng kanyang ina. Ito ang jade pendant na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Hindi ko sinasadyang nabasag ito sa dalawa. Ang kalahati nito ay perpekto para sa kanya. Poprotektahan ka ni Mommy. Miss Jiang, sa ganitong kahalagang araw, bakit wala ang ama ng bata? Bruha ka. Huwag mong isipin na dahil lang sa nakaanak ka, gusto mo nang takasan ang pamilya Jiang. Boss Pei, nahanap na ang tao. At may kasama pang isa. Congratulations, Boss Pei. Magiging tatay ka na. Talaga,
May anak na ako. Nasaan siya? Dali, dalhin mo ako sa kanya. Anak ba talaga natin siya? Bakit mo naman biglang kinatanong yan? Ano ang hitsura ng ex-wife mo? Nasaan siya? Hindi maganda ang relasyon namin. Kaya wala akong naiwang litrato. At nasa ibang bansa siya nag-aaral. Hindi rin siya madalas umuwi. Baka nagseselos siya. Mukhang nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. 5 taon na niyang inaalagaan ang bata. Paano naman magiging anak ko yan? Daddy, Mommy, gutom na si Hazy. Pwede na ba tayong umuwi? Umuwi. Saan ba ang direksyon ng bahay na yan? Ngayon na, agad-agad, ayusin mo ako ng isang bahay. Naayos na po. 3 kwarto, 1 sala. At may maliit pang sorpresa. Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo naman siguro nakalimutan kung nasaan ang bahay mo, di ba? Naalala ko. Siyempre alam ko kung nasaan. Tara, uwi na tayo. Isang bedroom, isang salatchen, kinagbigay ka talaga sa akin ng malaking sorpresa. Anong nangyari? Wala naman. Pasensya na. Medyo magulo lang talaga ang bahay. Ganito na lang sa kwarto mo na matulog ngayon, sa sala na lang ako. Mag-asawa na naman tayo, bakit ka pa mahiya? Kahit may marriage certificate na tayo, medyo masyadong. Tulungan kitang ayusin ang kwarto. Hindi na. Kaya ko na to. Ako na. Malakas naman ako. Daddy, kung ganito kakakapal, kailan pa kaya magkakakapatid si Hazy? Kailangan talaga akong kumilos. Totoo nga, ang nakikita sa araw, nakapanaginipan sa gabi. Ano man ang sabihin, gwapo pa rin siya, panaginipan lang naman, tubaka naman. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi ito panaginip. Hindi. Bakit ka nasa kwarto ko? Nga, bakit ako nasa kwarto mo? Kwarto ko to. Hindi Naalala ko, hindi ako. Sabi ko na sa'yo, mag-asawa tayo. Kung gusto mong matulog, sabihin mo na lang ng direksahan. Bakit ka papatago-tago sa kama ng iba sa gabi? Wala akong ginawa. Naalala ko, natulog ako sa... Mommy, gutom na ako. Sig, kakain tayo ng almusal. Mommy, PZZ. Congratulations, Boss Pei. Ang matagal nang walang pag-ibig ay umusbong muli. Kapag nalaman ito ng lolo at lola, tiyak na matutuwa sila. Assistant Chen. Sa Southeast Asia, kulang sila ng tao para magganggal ng buto sa dragon fruit. Sa tingin ko, bagay sa'yo ang trabahong yan. Nga pala, kumusta na ang pag-imbestiga mo sa asawa ko? Ang asawa mo ay inampon ng isang mag-asawa sa Taoli Village noong bata pa siya. Hindi maganda ang trato sa kanya ng pamilyang iyon. Nabalitaan ko, dahil napilitan ang misis na mapakasal sa isang pilay sa baryo, kaya siya nagtago sa Yunqing. Mukhang nagkamali talaga ako sa kanya. Kung ganoon, dapat maghanap ako ng pagkakataon para sabihin sa kanya ang tunay kong pagkatao. Kapag nalaman niyang ako ang CEO ng Pei Corporation, tiyak na matutuwa siya, di ba? Ay, napala. Gayon, ang misis ay magsisimulang magtrabaho sa isang kumpanya ng architectural design na tinatawag na Fansing bilang designer assistant. Sa mga short drama, sabi nila, ang mga taong walang mataas na edukasyon kapag nakapasok sa malalaking kumpanya ay inaapi. Hindi naman siguro ang misis. Huwag ka nang manood ng mga ganoong klitsch na bagay. Ipahayag mo, bilhin ang Fansing.
Siguraduhin na ang mga senior executive ay tratuhin siya ng maayos. Opo. Si Jiang Waning, ang kita na yan, pinagastos na naman ako sa pagpapapasta ng ngipin. Sa susunod na makita ko siya, hindi ko na siya palalampasin. Hello, pa? Hindi ba sabi mo, kilala mo ang mga tao sa fencing group? Ipakilala mo ako sa trabaho? Hindi naman ako mapili, basta kaunti lang ang trabaho at malaki ang sweldo. Naayos na ang lahat. Susunduin kanya mamaya. Ginang, sa wakas, dumating ka na, Ginang. Espesyal na ipinagbilin sa akin ni Boss Pei, na huwag kayong pahihirapan kahit kaunti. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Ginaw. Ito, sila kaya ang pinapunta ni tatay para sunduin ako? Baka naman. Napagkamalan nila akong asawang si? Ay nako, sinabi ko na sa kanya na maging discreet, pero hindi pa rin pala natago. Jiang Waning. Bakit ka nandito? Nagtrabaho ka rin sa fencing group? Yes, kay. Ang isang probinsyana na tulad mo, karapat-dapat bang makatrabaho ko? Jiang Tsuer, ikaw ba ay isang mamahaling kandado na kailangan pang may kapares? Isa pa, kung ako ay probinsyana, edi ikaw ang kapatid ng probinsyana. Ikaw. Emie, hindi ako tulad mo. Ikaw na isang pulot na bata, sinabi na ni tatay na makikipaghiwalay na siya sa anak na tulad mo na may masamang reputasyon. Papakawalan ka na niya bilang anak. Bukod pa rito, ikaw at ang patay mong malas na yan dahil sa inyo, ang pamilya Jiang sa baryo ay hindi na makapagtaas ng ulo. Sa tingin ko, ayaw mo na pati ang natitira mong ngipin ay mawala pa. Emie, Jiang Waning, ako nang gayon ang asawan Team Fencing Group. Kapag nakapasok na ako sa kumpanya, isa-isa kong babayaran ang lahat ng utang mo sa akin. Asawa ng si, kailan siya nagpakasal? Emie. Madam, sandali lang po. May darating na malaking kliyente sa kumpanya na may mataas na pamantayan sa disenyo. Kaming lahat dito ay walang magawa. Kung makukuha niyo po ang malaking order na ito, tiyak na matutuwa ang si. Sa ganda kong ito, anong kliyente ang hindi ko kayang paikutin? Kapag nakuha ko ang order, tuluyan ko nang mapapatunayan ang posisyon ko bilang asawan si. Tara na. Sage po, madam, dito po kayo. Pinapunta ako ni Tio para sunduin ang anak niya. Bakit wala siya? Jiang Tsuer, itingnan ko talaga kung anong kalokohan na naman ang ginagawa mo. Maglalabas akong 5 milyong piso. Ito ba ang dinisenyo ninyo para sa akin? Mga basura. Ganyan ba ang suot ng inyong manager para makipag-usap sa akin tungkol sa kooperasyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin na babae si Bosma? Madam, sikat po si Bosma sa industriya. Akala ko po alam ninyo. Madam, mag-isip na po kayo ng ibang solusyon para makuha ang order. Ano ba tong mga to? Wala akong maintindihan, okay? Kung ganoon, ang susunod na proseso ay sa abogado ko na lang kayo makipag-usap. Bosma, mayroon akong panukala. Sigurado akong magugustuhan ninyo ito. Jiang Waning, isa ka lang probinsyana. Hindi ka nga nakapag-aral ng kolehiyo. Anong magandang panukala ang mayroon ka? Tama. Kung ang madam namin ay hindi makaisip ng solusyon, ikaw na isang babaeng probinsyana, kaya mo bang panagutan kung masira mo ito? Anong problema sa pagiging babaeng probinsyana? Anong karapatan mong maliitin ng mga babaeng probinsyana? Galing din ako sa bundok. Ang alam ko lang, sa architectural design, hindi tinitingnan ang pinagmulan, kundi ang kakayahan. Hinahangaan ko ang iyong kumpiyansa. Sana ay hindi mo ako bigin. Para sa architectural design, ang mahalaga ay ang pangangailangan ng kliyente. Ang proyektong ito ay gagawa ng isang 300 SQM na glass house sa tabing dagat. Isang 300 SQM na glass house sa tabing dagat. Fencing Group, tingnan ninyo.
MS Jiang, masarap makipagtulungan sa iyo. Boss Ma, binabati kita sa iyong bagong sanggol. Sana ay lumaki siya ng malusog sa bahay na ito. Paano mo nalaman? Hindi ko pa ito ibinubunyag sa labas. Ang pin ay kumakatawan sa ginto. Noong nanganak ako dati, nagsuot din ako nito. Nang makita kitang suot ito ngayon, naunawaan ko na. Ano ang tunay mong pangangailangan? Ang proyektong ito ay sa iyo lang, isang detalyadong designer. Kampante ako. Hindi ko lang inaasahan na may anak ka na sa murang edad. Ang galing mo. Ang asawa at anak mo ay tiyak na magaling din. AMM. Ang asawa ko ay may kaalaman din sa arkitektura. Kung wala kaming ginagawa, nag-uusap kami tungkol dito. Kung may problema sa pundasyon, madali itong guguho. Ngunit ang bahaging ito ay wala ng suporta. Kung hindi ayusin ang istrakura, baka mapahamak kayo. Dad, Mommy, tama na ang kakatok sa kahoy niyo. Ma'am. Kalma lang po kayo. Huminahon po kayo. May balita galing sa headquarters. Bukas daw ay mayroong celebration party para sa design department. Nakakuha lang naman isang kontrata. Anong dapat ipagdiwang diyan? Ma'am, itong si Jiang Wanning, maliit na empleyado lang siya sa design department. Kung magsasabi kayo kay Boss Pei, sa'yo rin naman mapupunta ang credit, di ba? Tama. Dahil napagkamalan nila akong asawa ni Boss Pei, gagamitin ko na ang pagkakataong ito para sipain palabas ng fansing si Jiang Wanning. Tagay. Nakuha ni Mommy ang kontratang ito ngayon dahil din sa tulong ninyong dalawa ni Daddy. Pagka-receive ko ng bonus, ilalabas ko kayo ni Mommy para kumain sa labas. Thank you, Mommy. Ang bait talaga ni Mommy. Hay, Ako ang maswerte at nandyan kayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pamilya ako. Gusto ko kayong makasama habang buhay. sa susunod, itong pag-inom, bawasan na natin. O, nagdadaldal ka na ng kalokohan. Bawasan na natin. Dati, dahil dito, naloko ako ni Jiang Tsuer. Ano ang niloko sa'yo? Pei Shu, huwag mo akong lokohin. Kundi, malulungkot ako ng matagal. Seg. Ang bait, gantimpalaan kitang tikman. Bakit na naman? Hindi pwede. Ang sakit ng ulo ko. Hindi na ako inom ulit. Paminsan-minsan lang, maganda pa rin sa katawan. Nga pala, ngayong gabi, hindi ba mag-host ng victory celebration ang kumpanya ninyo? Sandali lang, sasama kami ni Zizi para pumili ng gown. Sa mga ganoong okasyon, kung saan nagpapaligsahan sa pagpuri at pagkapabango, huwag na lang akong kumunta. Isa pa, wala akong disenteng gown. Baka pagtawanan lang ako. Huwag kang mag-alala. Ngayon, kasama mo kami ni Zizi. Sisiguraduhin namin ngayong gabi, ikaw ang magiging sentro ng atensyon. Ang gaganda ng mga damit dito. Parang exhibit. Hindi natin yan kayang bilhin. Umalis na tayo agad. Ma'am, may raffle po kami ngayon sa tindahan. Sasali ba ako? May ganito palang magandang pagkakataon. Siyempre, sasali ako. Unang gantimpala. Naku, unang gantimpala pala. Ang swerte ko naman. Ang premyo para sa unang gantimpala ay ito. Maganda ba? Mommy, para kang prinsesa na lumabas mula sa isang fairy tale. Daddy, magsalita ka naman. Maganda. Napakaganda mo talaga. Tara na.
Hoy, Assistant Chen. Sabihan mo ang Chief Designer ng Beauty na mag-isenyo ng crystal shoes para sa aking asawa. Ipadala sa celebration party bukas. Bukas ko nasasabihin ang tunay kong pagkatao. Ang asawa ni Boss Pei ang pinakamaganda. Siguradong siya ang pinakamakinang ngayong gabi. Si Ed Suier ay maganda at mabait. Mua-mua. Teka, hindi ka ba driver ni Boss Pei? Paano ba si Boss Pei? Siya, mabait naman siya. Bakit mo biglang tinatanong yan? Dahil sa asawa ni Boss Pei, nasa kumpanya namin siya. Mommy, alam mo na pala? Ikaw, hindi ka ba galit na tinago ko sa'yo? Ayos lang, hindi naman siya mahalagang tao. Galit ba siya? Waning, dahil alam mo na ang lahat, hindi ko na itatago sa'yo. Itong asawa ni Boss Pei, sa totoo lang, siya ay. Si Jiang Tsuer, alam ko na tumula pa noong unang araw ko sa trabaho. Ano? Oh, Waning, gabi na. Magsisimula na rin ang bankwe. Mauna na kayong kumasok. Ako naman, susunduin ko si Boss Pei. Sige, ara na. Well, ito na nga ang asawa ng presidente. Galing to sa beauty ngayong taon. Limited edition haute couture na bagong modelo. 5 piraso lang sa buong mundo. Siyempre naman, sobrang mahal ni Boss Pei ang asawa niya. Sabi nila, ang mga inimbitahan ngayon. Ay hindi lang mga empleyado natin. Marami ring dumalong malalaking tao mula sa Yuncheng. Makipagkilala ka lang sa isa, siguradong sa natitirang buhay natin, hindi na tayo mag-alala sa pera. Jiang Waning, pagkatapos ng bangkat na to, palalayasin kita sa fencing group. Bakit wala si Jiang Wanning? Sa success party na to, siya dapat ang pinakamalaking bida. Ang pamilya nila muadukha, siguro hindi man lang sila makabiling gown. Ngayon, sigurong security guard, binarahan sila sa pinto, akala ay pulubi. Possible. Iro, sino itong artista? Ang ganda ng tindig. May ganito palang kagandang babae sa fencing. Bakit hindi ko pa siya narinig dati? Ito si Jiang Wanning. Paumanhin, nahuli ako. Narinig ko na ang asawa ni Boss Pei ay pupunta sa Fanfing para mag-inspeksyon. Baka siya yon? Ay. Ano ba ang sinasabi mo? Ang tunay na asawa ni Boss Pei ay itong nasa tabi ko. Itong si Jiang Wanning. Siguro pinulot lang ang gown na ayaw na ng iba. Nakapasok lang siya sa pamamagitan ng panlilinlang. Hindi ang totoo. Ang damit ni Mommy ay global high-end couture. Si Daddy ang bumili niyan para sa kanya. Jiang Tsuer, nababaliw ka na ba? Nakita niyo ba? Dahil lang sa isang sirang gown, nagmamadali na siyang ganito. Talagang ang ligaw na manok ay ligaw na manok. Kahit gaano pa siya magpaganda, hindi pa rin siya magiging fuenis. Sa tingin ko, dahil sa mga dumating gayon na mayayaman at makapangyarihan, nagbihis ng ganyan para makahook up siguro. Paano mo ako adadipina sa isang damit lang? Sa bibig mong parang aso. Bakit ka nagmumura? Talagang probinsyana ka. Walang pinag-aralan, walang modo. Kung hindi mo lang nakuha ang proyekto ni Boss Ma, sino ba ang papansin sa'yo? Mukhang magaling ka sa chess. Gusto mo talagang maging huli sa lahat. Subukan mong kumuha ng isa. Nagsabi lang ng totoo. Nagagalit ka na? Ikaw, dapat matuto ka sa aming ginang kung ano ang tinatawag na pagpaparaya. Nakalimutan kong murahin ka, di ba? Bakla, galit ako. Kung kinagak ka ng aso, magagalit ka rin. Ang galing ni Mommy. Jiang Waning, magkakakumpanya tayo, hindi naman siguro kailangan ganito, di ba? Bilang asawang si, kailangan kong paalalahanan ka. Huwag mong ilagay ang isip mo sa mga bagay na hindi dapat pagtuunan ng pansin, okay? Mommy, sasabihin ko sa'yo ng palihim. Hindi naman talaga siya ang asawang si... Ikaw na bata ka. Anong sinasabi mo? Hindi ka ba naniniwala na sisirain ko ang bibig mo? Jiang Tsuer, bakit ka kinakabahan? Baka tama ang sinabi ni Zizi, kaya ka nagagali. Ako, Jiang Waning, sa tingin ko, nainggit ka lang. Naging asawa akong si, kaya sinadya mong dalhin ang kita na batang ito para gumawang gulo, di ba?
Sinasabi ninyong hindi ako. May ebidensya ba kayo? Siyempre. Dahil ang daddy ko ang CPA. Ano? Sabi ni Dad, bibigyan niya si Mommyng sorpresa. Huwag ko na lang muna sabihin kay Mommy. Nakita ko na ang asawang si, mabait at maganda. Pero itong babaeng ito, pangit at masungit. Nakakatakot. Jiang Wanning, sa tingin mo ba dahil sa kita na batang ito, maniniwala na ang lahat sa'yo? Ha? Naiintindihan ko. Kasi naman, birds of a feather flock together. Tao at aso, magkaiba. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nakasabwat mo. Ikaw, Si Steven ay isang high-end brand, isang kilalang personalidad sa mundo ng disenyo. Mula sa mga A-list celebrities, mayayamang pamilya, hanggang sa mga royal at presidente, lahat ay nag-unahan para ipadesign sa kanya ang kanilang sapatos. Tingnan mo ang sapatos na hawak niya. Ang gaan ng itaas na bahagi, puno ng maliliit na diamante. Makinis ang linya. Isa itong sining. At perpektong pagsasama ng karangyaan. ay nako. Siya talaga, isang victory celebration, ginawa pang napakabongga. Ito ay custom-made na crystal shoes para sa asawang si. Pakisukat po. Pakisukat po. Master Steven. Nagkamali ka yata. Siya ang asawa ng si. Si Jiang Wanning, ang probinsyana na yan. Hindi karapat dapat isuot ang custom-made mong crystal shoes. Ito ay sapatos na espesyal na ibinigay ni Daddy kay Mommy. Hindi ko hahayaang kunin masamang babaeng yan ang sapatos. Designer ko. Magsuot ba ang asawang singpek? Kung alam ko lang na darating ang designer. Sana umarkila akong totoo. Mabubuking na to. Ikaw bata ka. Ano bang pinagsasabi mo? Bagong labas yan ng biyari. Ilan lang yan sa buong mundo. At saka, suot yan ng ginang. Paano naman magiging pek yan? Peke nga ang damit na yan. Nasaan ang damit ko? May sariling stylist na nag-aasikaso. Siguro ngayon, nagkamali lang siya ng kuha. Ang damit ng ginang na ito ay high-end custom-made ng biyari. May dahilan ako para maniwala na siya ang tunay na ginang si. High-end custom made. Ang mahal siguro niyan. Buti na lang nanalo ako ng first prize. Kung hindi, gaano karaming pera ang masasayang. Paano naman bibili si Boss Pay ng pek para sa ginang? Sa tingin ko, ang pagkatao niya ay kahinahinala. Tama. Ang isa ay nakasuot ng peke, ang isa ay nakasuot ng limited edition na damit. Sino ang tunay na ginang? Malinaw na malinaw. Paano nangyari yan? Siya, isang babaeng galing sa probinsya. Paano siya magkakaroon ng pera para bumiling damit? Sabihin mo na, ang gown mo na yan, saan mo ba talaga ninakaw? May sakit ka ba? Ang gown na to, binili to ng asawa ko para sa akin. Ay naku, ang asawa mo. Hindi kaya yung nagmamaneho para sa boss pay na mahirap na driver? Alam ko na. Magkasabwat kayo. Madam, siguradong magkasabwat sila para nakawin ang gown mo. Master, narinig mo ba? Ang asawang babaeng yan ay driver ng asawa ko. Ay, siguro, inggit siya sa akin, kaya ninakaw niya ang gown ko. Siguro, ang gown na suot ko, pinalitan din niyang peke. Pinalitan niyang peke. Nagsisinungaling ka. Hindi magnanakaw si Dad. Ikaw mismo ang nagsushot ng pek. Huwag mong siyan sa Mommy. Huwag kayong mag-away. Ang sapatos na to, custom-made para sa paano madam. Hindi na kailangang magtalo ang dalawa. Subukan na lang natin. Madam, subukan natin. Hindi pwedeng si Jiang Wanning, ang mahirap na yan, ang dumihan ang sapatos mo. Sige. Ako muna ang susubok. Ang mga paa ko ay si Z37.5. Golden ratio. Kaya kung isuot ang kahit anong sapatos. Jiang Wanning. Kapag napatunayan ko na ang pagkatao ko, tingnan natin kung paano kita pahihirapan. Hawakan mo. Jiang Tsuer. Ang sapatos na ito ay ginawa para sa asawa ng si. Baka naman, hindi mo masuot. Tita, may alam akong paraan. Pwede kang gayang kapatid ni Cinderella. Putulin mo ang sakong mo para masuot mo. Sino nagsabing hindi ko masusuot? Paano naman hindi ko masusuot? Halika, tulungan mo ako. Madam, pilitin niyo po. Pinilit ko na. Pinilit ko na. Director Mi, baka naman talaga nagkamali tayo ng pagkakakilala? Bumangon ka na, madam. Kamakailan lang, siguro tumaba lang ako ng kaunti. Kaya hindi ko may suot. Ikaw, inutusan kita. Gumawa ka ulit ng bago para sa akin. Kung hindi mo may suot ang sapatos na ito, ibig sabihin, hindi ka ang asawang si. Miss Jiang, pakisubukan po. Kieske, Mommy,
Gusto kong makita ka na nakasuot ng crystal shoes. Sige na nga. Kieske, kahit ako, hindi ko may suot ang sapatos na yan. Paano siya? Ito, paano nangyari yan? Mommy, ang ganda mo sa crystal shoes na yan. Ang ganda-ganda. Para kang prinsesa na lumabas mula sa fairy tale. Tanging isang kagandahan tulad ni Madam ang makakapagpaganda sa sapatos na ito. Nagpapakita ng walang kapantay na kinang. Naihatid na ang sapatos. Alis na ako. Hindi ako ang asawa ng C. Ayos lang, madam. Narinig ko na sa celebration party ngayong gabi. Si Boss Pei, darating siya mismo mamaya. Kapag dumating siya, turuan niya ng leksyon itong si Jiang Wanning. Ano? Darating si Boss Pei? Bakit walang nagsabi sa akin? Jiang Tsuer. Si Boss P. Hindi ba asawa mo siya? Bakit? Hindi niya sinabi sa'yo. Manahimik ka. Ang asawa ko. Gusto lang siguro niya akong sorpresahin. Parang may naiwan ako sa restroom. Sa restroom. Kukunin ko lang. Dumating na si Boss Pei. Dumating na si Boss Pei. Mga Gino at Ginang. Si Jiang Tsuer na ang asawa ng C. Daddy, bakit mo tinulungan ang masamang babaeng yon na magsinungaling? Huwag kang mag-alala. Mamaya, siya mismo ang amin. Kayo, narinig niyo ba? Si Assistant Chen ay laging kasama ni Boss Pei. Di ba? Siya ang misis ng boss. Assistant Chen, nasaan na si Boss Pei? Boss P. Hindi ko rin alam kung paano sila nagkamali. Ako ay biktima lang. Ikaw ang gumawa ng gulo, kaya ikaw ang magpaliwanag. Kung hindi mo maipaliwanag, ngayon nandito ang clip. Bukas ay... Boss P, May naisip akong paraan. Hindi pa dumarating si Boss Pei. Nabalitaan kong may nagpapanggap na asawa ng C, kaya pinapunta niya ako para ayusin ito. Jiang Wanning, narinig mo ba? Ako ang asawang si. Kanina, ikaw at ang batang ito ay nagkasala sa akin. Hindi pa ba kayo luluhod at hihinging tawad? Sa tingin ko, nainggit lang siya sa misis namin. Kaya niya naisip ang sismis na ito. Isa. Ano ba yan? Baka naman gusto niyang makipagrelasyon kay Boss Pei? Hindi man lang niya tinitingnan kung anong klaseng tao siya. Pangalawa. Ang probinsyana gusto pang. Maging reyna. Ang aming ginang ay hindi basta-basta pwedeng kalabanin. Pangatlo. Sige na. Huwag na kayong magsalita. Pagdating ng asawa ko, papapaalisin ko si Jiang Wanning para hindi na siya. Makita ang mga mata ninyo. Hindi na kailangang maghintay. Nandito na si Boss Pei. At gusto ka rin niya makita, Ginang. Talaga? Talagang itinuring ako ni Boss Pei na kanyang ginang? Ibig sabihin, yayaman na ako? Jiang Wanning, pagdating ni Boss Pei at maglambingan sila ng ginang, huwag kang mainggit. Assistant Chen, dalhin mo na si Boss Pei dito. Siya ang Boss Pei natin. Boss Pei, nandito po si Madam. Halika na po. Daddy, anong nangyayari dito? Hindi ba't mahilig siyang magpanggap? Ngayon, hayaan natin siyang magpanggap ng husto. Yeah, ma'am. Assistant Chen. Sino to? Boss Pei. Ang tagal ko nang kasama si Boss Pei. Mali ba ang pagkakakilala ko sa kanya? Hindi. Hindi ka magkakamali. Impossible yan. Paano siya magiging si Boss Pei? Madam, matagal ba akong nawala? Kaya lumamig ang ating relasyon? Yakapin mo ako. Hindi. Hindi siya si Boss Pei. Madam, ano bang sinasabi mo? Nandito na si Boss Pei. Ano bang ginagawa mo? Bilisan mo, lapitan mo siya. Ako si Jiang Tsuer ay matagal ng kasal ng palihim. Sa selebrasyong ito, magpupropose ako sa kanya ng formal. At bibigyan ko siya ng isang halik na puno ng pagmamahal. Ayoko. Aba, mga kaibigan, nahihiya lang siguro ang Ginang. Palakpakan natin siya. Halik. Hindi ako ang asawang si. Peke ako. Ginang, anong nangyayari sa'yo? Kayong mga tanga. Ang mga bracelet na to, peke rin ang damit ko. Ang pagkakakilanlan na to, peke rin. Gusto ko lang sanang gamitin ang pagkakakilanlan na to para magkaroon magandang buhay sa loob ng ilang araw. Pero kayo, gusto niyo pa akong ipakasal sa nakakadiri at mamang-mamang lalaking yan. Sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mangarap. Kaya, inaamin mo na nagpapanggap ka bilang asawa ng C.
Ang pagiging asawang si na yan, kung sino ang gusto, siya na lang. Say, mga kaibigan, may utos ang Si Jiang Tsuer ay nagpanggap bilang asawa ng nangabuso ng kapangyarihan, at ininsulto ang mga kasamahan. Nagdulot sa kumpanya ng hindi malit na negatibong epekto. Kaya siya ay sisantehin. Jiang Tsier, paano ka naglakas loob na magpanggap na asawa ng at niloko mo pa kami ng matagal? Ikaw, ay naku. Tama. Lahat tayo ay biktima. Deserve mong masisante. Assistant Chen, tingnan mo, kanina lang ay tinuruan na namin ng leksyon si Jiang Tsuer. Ngayon, pwede na ba kayong maging maluwag at patawarin kami? Kayo, mga naghahabol sa kapangyarihan at kayamanan, na may masamang intensyon, lahat kayo ay sisantehin. Iba blacklist sa buong industriya. Ang designer na si Jiang Wanning, sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, nailigtas ang order ni Boss Managpasya ang kumpanya na ipromote siya bilang bagong design director. Manahimik ka. Nandito si Boss Pei, hindi ikaw na assistant ang magsisante sa akin. Boss Pei, nagmamakaawa ako sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ako talaga. Maraming ginagawa si Boss P. Ako na lang ang bahala dito para sa kanya. Ang taong ito, isa lang siyang ekstra na inupahan ko. Kayo, paano ninyo ako niloko? Jiang Wanning, ikaw ba ang nagsumbong? Kung hindi ka nagsumbong, paano nila malalaman? Ayos ka lang ba? Wala akong pakialam sa mga problema mo. Sapat na ang panonood ng palabas. Mahal ko, Zhezhe, uwi na tayo. Opo. Jiang Wanning, sinira mo ang trabaho ko. Sinira mo ang reputasyon ko. Wala sa atin ang magiging masaya. Mag-ingat. Shoo! Doktor, kumusta ang asawa ko? Peishu, huwag mo akong takutin, please. Kakasimula pa lang ng kasal natin. Ang liit pa ni Zesi, hindi siya pwedeng mawalan ng katay. At ako rin, hindi ko kayang mawala ka. Nagmamakaawa ako sa'yo. Basta magising ka lang, kahit ano, gagawin ko. Peishu, gumising ka. Ay, Mommy, mali ang iniyakan mo. bakit hindi? Yakapin mo muna ako. Ha? Saig. Sa tindi ng iyak mo, may puwang pain pala ako sa puso mo. Hindi. Kung gayon, ano yung kanina? Nagsasanay kami sa CR. Sa tinding iyak mo, hindi na kami nakialam. Saig. Sabi ko naman sa'yo, ayos lang ako. Pero pinilit mo pa rin akong manatili sa ospital. Alam mong malakas ako. Bakit mo pa rin ako sinangga sa saksak na yon? Alam mo ba kung gaano yon kapanganib? Basta hindi ka nasaktan, ayos lang. Ang protektahan ka, as si Zizi, ay responsibilidad ko. Salamat. Ay, Daddy, Mommy, sinisira niyo ang mga bata. Ikaw talagang munting henyo ka. Kung malalaman ni Xue, bumalik ako sa bansa para lang alagaan siya. Malay mo, maantig siya at makipagbalikan agad sa akin. Jiang Wanning, bakit siya nandito? Hindi pwede. Kung papasok ako ngayon, ang pagkuha ko sa anak ni Jiang Wanning ay hindi na maitatago. Wife, bigla akong nag-kev sa niluto mong red braised pork ribs. Ako rin. Sige, lulutuan ko kayo.
Bakit hindi mo sinabi sa akin na may nangyari sa iyo? Ang laking bagay pa naman. Ipakita mo sa akin kung saan ka nasugatan. Huwag mong hawakan ang daddy ko. Maliit na sugat lang to. Wala to. Bakit ka nandito? Asawa mo ako. At mommy ako ni Zazie. Nang malaman kong nasugatan ka, agad akong sumakay ng eroplano pabalik. Ito ang sabaw na personal kong niluto para sa iyo. Tikman mo. Wala namang malaking problema. Nakita mo na. Umuwi ka na. Umalis ka na. Ayaw inumin ni daddy ang sabaw mo. Gusto lang niya ang red braised pork ribs ni mommy. Pasensya na. Zazie, hindi alam ni mommy. Gusto ng daday mo ng braised pork ribs. Ipagluluto kayo ni mommy bukas. Okay ba? Hindi ka mommy ko. Hindi ka welcome dito. Ganyan na lang ang pagtanggi ni Zazie sa akin ngayon. Dahil lang ito sa naghiwalay tayo. Ang isang bata na lumaki ng matagal sa isang kapaligiran na walang pagmamahal ng ina, magkakaroon ng problema sa pag-isip. Mahal kita palagi. At mahal ko rin sa Zazie. At saka, tapos na rin ang pag-aaral ko. Kapag gumaling ka at nakalabas na sa ospital, magpapakasal ulit tayo. Imposibleng magpakasal uli. Ang pagpapakasal sa iyo noon ay para lang may rehistro si Zazie. Bukod pa rito. Kasal na ako ngayon. Kasal? Kanino? Hindi mo na kailangang malaman iyan. Masaya ang pamilya ko ngayon. Mahal na mahal ko ang asawa ko. At gusto rin siya ni Zazie. Kung gusto mong bumalik para makita si Zazie, welcome ka. Pero pakiusap, huwag kang magkaroon ng masamang intensyon. Tama. Isa lang ang mommy ko. Hindi mo masisira ang relasyon ni na daddy at mommy. Umalis ka na. Jiang Waning, hindi mo maagaw ang posisyon ko bilang asawa ng pinakamayamang tao. Ikaw, sigurado ka ba? Boss, pirmahan mo na po. Naghihintay na po ang lahat sa kumpanya. Ang dami naman nito. Ay! Zazie! Daddy, tapusin mo ang sarili mong homework. Little Rabbit, maglaro tayo. Assistant Chen, may sakit ako. Pahinga muna ako ng 2 araw. Please. Hindi po pwede, boss. Kailangan po itong mapirmahan lahat na yon. Ay! Assistant Chen, bakit ka nandito? Ganito po kasi. Nag-alala po si Boss Pei nang makita niyang nasugatan ka. Nag-alala po siya, kaya inutusan niya akong bisitahin ka. Hindi ko akalain na pinahahalagahan ka pala ni Boss Pei. Kaya kailangan mong magtrabaho ng maayos sa hinaharap. Huwag mong bigin ang pagsisikap ni Boss Pei. Seg. Bakit ang daming papeles dito? Nakabunto na parang bundok. Magbi-business trip kasi si Boss Pei kamakailan. Kaya si Assistant Chen, sadyang ibinigay sa akin ang mga papeles na ito para dalhin ko sa kumpanya. Driver naman ako ni Boss Pei, di ba? Sugatan ka na nga at nasa ospital. Ginagawa ka pa ring alipin ni Boss Pei. Sayang at inakala ko pa siyang mabuting tao dati. Ang mga kapitalista talaga, puro pagsasamantala lang sa empleyado. Pero si Boss Pei, hindi naman siya. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Kumain ka na muna. Ano to? Ano to? Mommy, ang bangong niluto mong red braised pork ribs. Kung gayon, Zazie, kumain ka ng marami mamaya. Kung gayon, madam. Miss Jiang, alis na po ako. Alis na po ako. Madam, Ang madam ay isang magalang na tawag sa isang kasal na babae. ang ganda talaga pakinggan ng pananalita ninyong mga edukado. Kung gayon, ihahatid na kita. Assistant Chen, Huwag na po. Kaya ko na. Ay, kumusta ang sugat mo? bilisan mo. Kung gumaling na yan, kukuha ako ng nose para bantayan ka muna. Maraming nangyayari sa kumpanya ngayon. Hindi ko na kaya. Ay naku, parang naimbeksyon ulit ang sugat ko. Ang tanga-tanga talaga ni mommy ko. Hindi niya man lang napansin ang pangit na pag-arte ni daddy. Ay, masakit na naman. Ayos ka lang ba? Patawagin ko ang nose para bigyan ka ng pain reliever. Ikaw.
Ikaw ang pain reliever ko. Jiang Waning, hindi ka magtatagal na masaya. Direktor, biglang kinansel ang Shengshi Group ang kooperasyon. Nagpadala kami ng ilang tao pero pinigilan lang sila. Shengshi Group. Zhao Tianfang. Ako mismo ang pupunta. Hello? Madam, nagawa ko na po ang lahat ng inutos ninyo. Nagawa mo ng maayos. Magaling. Naipadala na ang pera sa account mo. Sige po, salamat, madam. Jiang Waning. Kapag nakita ka ni Xue na ginagamit ng ibang lalaki, tatanggapin ka pa ba niya? Bilis, bilis. Biglang mag-inspeksyon si Boss Pei sa hotel, hindi pwedeng magkamali. Tumayo ng maayos. Boss Pei. Hindi ba yan ang boss ni Shu? Magandang araw po. Boss Pei, magandang araw po, miss. Honey. Honey, Zesi. Ay naku, Honey, hindi ba driver ka ni Boss P? Bakit ka tinatawag na Boss Pei? Driver Boss Pei, ano ba? Tong halik? Hindi ako si Boss P. Nagkakamali lang sila. Daddy at Mommy nag-play lang role. Kung ano ang sabihin ni Daddy mamaya gawin mo lang. Gets? Huwag po kayong mag-alala, Miss Gets na Gets po. Ganito pala to wife dapat mag-inspeksyon si Boss Pei ngayon. Pero may biglaang kailangan siya, kaya hindi na makakapunta. Kaya inatasan niya ako na tulungan siyang mag-inspeksyon. Ganoon ba? Tama, tama. Hindi namin nakita ng maayos kung sino ang bumaba ng sasakyan. Nagkamali kami ng pagkakakilala. Ay, ganoon pala. Mga pinuno, salamat sa inyo sa pagsuporta sa trabaho ng asawa ko. Sana ay patuloy niyo siyang suportahan. Hindi po dapat, madam. Nga pala, Mommy, bakit ka nandito? Kinakatawan ko ang kumpanya para makipag-ugnayan. Malaleta na ako. Hindi ko na kayo kakausapin. Boss, ayos ka lang ba? Ayos lang. Kumusta? Hindi ba ako nahuli? Boss, ang galing ng pag-arte nyo. Lalo itong gumagaling. Walang kapintasan. Ang madam, tiyak na hindi niya malalaman. Mabuti kung ganoon. Gayon ang unang beses na makikipag-ugnayan si Mommy. Gusto ko siyang tulungan. Seg, tandaan mo ito. Kung sakaling may panganib, tandaan mo, sabihin mo agad kay Daddy, ha? Huwag kang mag-alala, Daddy. Sizhizhi na ang bahala, kaya niya ang lahat. Seg. O sige na, sige na. Boss Zhao, ako po si Jiang Waning mula sa Fansing Group. Ako ang director. Nandito ako para makipag-usap sa inyo tungkol sa pag-renew ng kontrata. Ay, aba. Hindi ko akalain na ang Fansing Group ay may ganito palang kagandang babae. Kung alam ko lang na ikaw mismo ang pupunta. Matagal na sana tayong nag-cooperate. Boss Zhao, tingnan nyo muna ang kontrata. Kung may hindi kayo gusto, pwede nating pag-usapan ng detalyado. Ang kontrata. Hindi na kailangan tingnan yan. Basta, inumin mo tong alak, pipirmahan ko agad. Halika na. Ay, aba. Ang galing mong uminom. Halika, halika. Isa pa. Hindi po ako masyadong umiinom. Boss Zhao, sa tingin ko, marami na rin kayong nainom ngayon. Babalik na lang ako ibang araw. Tigil. Ano bang balak mo, Boss Zhao? O, maganda. Nandito ka na. Huwag ka nang mahiya. Halika, halikan mo ako.
Yung master. Ayos ka lang. Ang labi ko. Anong pinagtatawanan mo? Huwag kang tumawa. Mas mabuti pa. Huwag mo na sana akong makitang muli. Kung hindi, bawat makita kita, sasampalin kita. Jiang Wanning, sampalin mo. Sage, hayaan kitang sampalin. Hayaan kitang sampalin. Dahan-dahan sa kama. Hulihin siya. Huwag ninyong guluhin ang mommy ko. Huwag ninyong guluhin ang mommy ko. Zezi, bakit ka nandito? Huwag kang matakot, mommy. Malakas si Zhezhi. Kaya kong talunin ang 10. Talunin ang 10. O, ano? Isang bata lang yan. Nagmamayabang ka pa sa haap ko. Kahit isang daliri ko lang. Kayang-kaya kitang patayin. Kayo, Boss Zhao, ako ang gumawa nito. Ako ang mananagot sa ginawa ko. Huwag mo lang sanang idamay ang pamilya ko. oo. May tapang ka. Gusto ko yan. Hindi naman ako yung tipo na hindi nakikinig. Basta, sa harap ko, inumin mo lahat ng alak na yan. Lahat ng negosyo ng Zhao Corporation ay mapupunta sa inyong financing group. Kung hindi lang kayo mawawalan ng negosyo namin. Ang inyong financing group ay tuluyan ding mabablacklist sa buong industriya. 10 taon. Kung mapirmahan ang kontratang ito, ang buhay naming tatlo ay mas gaganda. Mommy, huwag kang uminom. Bata, gusto mo bang mamatay? Tigilan mo. Ako na lang ang saktan mo. Huwag mong saktan ang anak ko. Gusto mo bang mag-arm wrestle? Kung manalo ako, ibibigay mo ang order para sa mommy ko. Alice, bata lang yan. Ano ba ang alam niyan? Umalis ka diyan. Ay. Tito, baka naman takot ka na? Kung pati ako, isang 6 na taong gulang na bata, ay kinatatakutan mo, kapag kumalat yan, baka pagtawanan ka lang ng mga tao. Huwag kang tumawa. Huwag kang tumawa. Bata, kung matalo ka, ang mumi mo ay magiging akin. Bata pa lang si Zezi. Ako na lang ang lalaban sa'yo. Mommy, huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang talunin sa pamamagitan lang ng isang daliri. Bata, dati akong mersenaryo. Ganito, dahil bata ka pa. Bibigyan kita ng 3 segundo. Halika. Balita ko, may isa na namang lumapit kay Boss Zhao para sa partnership. Ang bata pa sayang. Nga, si Boss Zhao ay kilalang kilala sa pagiging malibog. Dati pumunta siya sa restaurant namin. Ang mga babaeng nakipagkontrata sa kanya ay pinahirapan niya ng husto. Ilang beses nang pumunta ang fencing group dito dati. Ang ganda na dumating ngayon, mukhang kawawa siya. Naku, Jiang Wanning, mamaya, paglalaruan kitang mabuti. Excited na ako. Ang galing ni Boss Zhou. Handa na. Kahit matalo si Zezi, sa lakas ko, kaya kong iligtas si Zezi ng buo. Ang order lang. Sige, lakasan mo pa. Pinagbigyan lang kita kanina. Ako, Hindi ka ba kumain? Ako naman gayon. ang kamay ko. Yehey! Zezi, hindi ko akalain na ganyan kalakas ka. Sadyang malakas na si Zhezhi. Mommy, huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka ni Zhezhi sa susunod. Nagkataon lang, sadyang malakas din ako. Kaya ba kami ni Zezi ay... Bruha ka. Paano mo ako niloko? May tao ba diyan? Dakpin sila. Naku po, may kakaiba sa alak na to. Naku, grabe, ang kawawa naman. Namamaga ang mukha niya. Siguradong wala na siyang pag-asa. Zhao Tianfang. Lumabas ka rito. Pati ang asawa ko, naglakas loob kang galawin. Daddy, Boss Pei. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Anong nangyayari rito? ang masamang tao ngayon, binabali sa mommy. Nandito ako para protektahan si mommy. Naglakas loob kang lagyan siya ng gamot. Boss Pei, hindi ko alam. Siya ang asawa mo. At ang anak mo. Ako'y inosente. Wala akong kasalanan. Tingnan niyo ang itsura ko.
Wala akong nakuhang benepisyo. Boss Pei, talaga akong. Kaya ang ibig mong sabihin, kung ibang tao, pwede mong abusuhin, ganoon ba? Ay, hindi. Boss Pei, kasalanan ko ang lahat. Ito. Ang proyektong ito, ako rin. Hindi ko nahihingin sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo ako. Kasalanan ko. Mommy, please. Sue. Hindi ba driver ka lang? Bakit siya nagpapakuha ng order sa'yo? Mali ang narinig mo. Uwi na tayo. Assistant Ken, saan ka nagmamadali? Pinapaimbestigahan po ako ng boss. Ang kinaroroonan ng Madam 5 taon na ang nakalipas. Ano? Anong problema, Miss Kin? Wala. Nagtataka lang ako. Bakit biglang kailangan imbestigahan? Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Nag-away ba si Shui at ang kanyang asawa? Maganda ang relasyon ng boss at madam. Paano sila mag-away? Tulad kagabi, nasa panganib ang madam. Isang laban sa 10, halos mahulog na ang boss. Sa madam, Paano ko nakalimutan? Malakas ang maliit na iyon. Hindi siya pwedeng harapin sa normal na paraan. paumanhin, Miss Kin. Hindi ko sinasadyang sabihin ang mga ito. Ayos lang. Narinig kong maayos ang relasyon ni Shui at ng kanyang asawa. Kaya panatag na ako. Sige, magpatuloy ka na sa trabaho mo. Bumisita ako sa'yo. Kin Wanwan, wala na tayong relasyon. Huwag ka nang pumunta rito kung wala kang mahalagang gagawin. Kahit na naghiwalay tayo, nanay pa rin ako ni Zizi. Nararapat lang na alagaan kita. Bukod pa rito, nasugatan ka at hindi mo alam kung paano alagaan ang sarili mo. Ito ang sabaw na niluto ko para sa'yo. Tikman mo. Hello, asawa ko. 5 taon na. Hindi pa ako tinawag ni Pei Shui ng ganyan. Si Jiang Waning ang kita na yan. Sa loob lang ng ilang buwan ay napapaikot na si Pei Shui. Hello, asawa ko. Sue, nakalimutan mo ba na kaarawan ni Zizi ngayon? Siyempre hindi ko nakalimutan. Uwi na ako ngayon. Saan ka pupunta, Shui? Jiang Waning. Ipapaalam ko sa iyo kung sino talaga ang dapat nakasama ni Shui. Chef, salamat sa pagod mo. May drawing ni Daddy sa kag. Mommy, at Zizi. Ang talino kalaga ni Zizi. Kung gayon, ang iginuhit dito ay 1,000 beses lang nakagwapuhan ni Daddy. Isang malaking matakaw, isang maliit na matakaw. Ngayon, hindi lang karawan ni Zizi, kundi ipinagdiriwang din natin ang matagumpay mong pagkuha sa order ng Zhao Corporation. Promotion at pagtaas ng sweldo. Oh, tungkol dyan. Ilang araw na ang nakalipas, binisita ko si Boss Zhao. Sabi niya, ikaw daw si Boss Pei ng Pei Corporation. Ang Sara. Halik, baby. Halik. Ganito ba kami kalupit ni Zizi? Boss Zhao, pasensya na. Bumisita lang ako. Ginang ikaw. Huwag mo akong biruin. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko. Boss Zhao, nandito ako para humingi ng tawad. Ang nangyari noon, ako at ang asawa ko, medyo padalos-dalos din. Sana hindi mo na lang isipin. Hindi. Madam, huwag mo akong biruin. Paano ko kayo guguluhin ni Boss Pei? Kasalanan ko. Sa tingin ko si Boss Zhao, nabaliw na siguro sa suntok ko. Ang tagal na nating magkasama. Sino ka ba? Hindi pa ba kita kilala? Waning, may sasabihin ako sa'yo. Actually, ako. Sandali, bubuksan ko ang pinto. 1-1. 1-1, bakit ka nandito? Paano mo nalaman na birthday ni Zizi ngayon? Halika, pasok ka. Shu, Zazi, ipakilala ko sa inyo, ito ang matalikong kaibigan, si Kin 1-1. Shu, Zazi, bakit hindi kayo nagsasalita? Zez. Dumating ako ng walang paanyaya. Hindi naman siguro kayo magagalit sa akin, di ba? Hindi karapatan mo yan. Shu, 1-1,
Magkakilala kayo. Siyempre. Happy birthday, Zizi. Tingnan mo. Ito ang keke na pinasadya ko para sa'yo. Halika, tingnan mo kung gusto mo. Ayoko. Hindi ka welcome sa bahay namin. Umalis ka na. Zaisi, bisita siya. Bakit mo naman sinasabihan ng ganyan si Tita Wanwan? Mag-sorry ka kay Tita Wanwan. Ayoko, mommy. Ayokong kasama siya sa birthday ko. Ngayon ang birthday ng aming pamilya. Kung gusto mong i-celebrate ang birthday ni Zezi, pwede tayong mag-celebrate ulit sa ibang araw. Pero sa ngayon, pakiusap, umalis ka na. Sige. Gusto ko lang naman i-celebrate ang birthday ni Zizi. Wala ka bang kahit counting oras para sa akin? Wanwan, pasensya na. Ang asawa ko at sila ay hindi sanay makisama sa mga estranghero. Shoo! Si Zizi ay bata pa. Ikaw, hindi ka pa ba maunong umintindi? Sabihin mo kay Wanwan na hindi mo iyon ibig sabihin. Waning. Sa tingin ko, baka nagkakamali ka. Ako at si Sue ay hindi estranghero. Ako ang tunay na ina ni Zizi. Dating asawa rin ako ni Sue. Ano? Pasensya na, Waning. Akala ko nasabi na sa'yo ni Sue, kaya ako nagpunta. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Bakit naman? Natural lang na bisitahin ng nanay ang anak niya. Waning, alam kong ikaw ang pinakamabuti kong kaibigan. Siguradong kakampi ka sa akin. Noong nasugatan si Sue, pinuntahan ko siya sa ospital. Doon ko lang nalaman na nagpakasal na pala siya ulit. Hindi ko akalain na ikaw pala yon. Ang galing ng tadhana. Umupo ka muna. Waning, ako pa rin ang tunay na ina ni Zizi. Ilang taon akong nag-aral sa ibang bansa. Bihira lang ang pagkakataon na makasama ko si Sue para ipagdiwang ang kaarawan ni Zizi. Kaya, pwede bang lumabas ka muna? Pasensya na. Hindi ko akalain. Ikaw ang legal kong asawa. Ikaw din ang nanay ni Zizi. May karapatan kang umupo dito. Tama, mommy. Gusto kong kasama ka sa birthday ko. Dahil sinabi na ni Sue at Zizi. Pwede ka nang umupo dito. Waning. Zizi, alam ni Mommy na paborito mo ang ice cream cake. Kaya naghanap ako ng dessert master para ipagawa ito para sa'yo. Halika, tingnan mo kung magugustuhan mo. Mommy, anong nangyari sa'yo? Pasensya na talaga. Nakita ko lang na umorder ka na pala para kay Zizi. Sa perhong tindahan pa. Anong ginagawa mo? Pace you. Napangasawa ko pala ang ex-husband ng matalik kong kaibigan. Sa wakas, nagkaroon ako ng pamilya. Bakit naman ako niloloko ng tadhana? Mommy, huwag kang mag-alala. Hindi gusto ni Daddy ang babaeng yon. Ikaw lang ang gusto niya. Ako rin. Zizi, huwag kang malungkot. Lahat ng mommy sa mundo ay mahal ang kanilang mga anak. Alam ko na. Mahal na mahal ako ni Mommy. Teka lang, 5 taong gulang din si Zizi. Ibig sabihin, si Kinwanwan ay dapat sabay kaming nabuntis. Pero noong nanganak ako, hindi naman buntis si Wanwan. Paano nangyari na ang anak niya ay kasing edad ng anak ko? Yehey! Zizi, hindi ko akalain na ganoon kalakas ka. Natural lang po kay Zizi. Mommy, huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka ni Zizi sa susunod. Zizi, sinabi ba sa iyo ng tunay mong ina kung kailan ka ipinanganak? Si Zizi po ay premature. Maga po siyang ipinanganak. Marami po siyang pinagdaanan noong ipinanganak niya ako. Kung isipin, buntis si Wanwan noong sinamahan niya ako sa panganganak. Jiang Waning, ano ba ang ginagawa mo? Paano mo naman naisip yon sa matalik mong kaibigan? Sue, dahan-dahan ka. Dati, tuwing kaarawan ni Zizi, hindi ka man lang nagpakita ng interes. Bakit ka nandito ngayon? Sinabi ko na sa iyo, ipapakita ko sa iyo na kaya kong maging isang mabuting asawa at mabuting ina. Ngayon, tapos na ang pag-aaral ko. Gusto kong bumalik at makasama ang anak ko para palakasin ang aming relasyon. Hindi ba pwede? 5 taon kang hindi nagpakita ng interes. Kaya wala nang dahilan ngayon. Sapat na si Zizi sa akin at kay Waning. Sana huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Sige. Kahit ang isang kriminal ay may karapatang magbago, hindi ba? Higit sa lahat, isa akong ina. Gusto kong mapalapit sa sarili kong asawa. May mali ba doon? May mali ba ako? Anak mo ang anak mo. Pero hindi na ako ang asawa mo. Wala na tayong anumang relasyon. Nakabuo na ako ng bagong pamilya. Sana huwag mo na akong guluhin. At ang asawa ko. At saka, kahit hindi ko alam kung paano mo siya nakilala, mas mabuti kung huwag kang manggulo sa relasyon namin sa harap niya. Kung malaman ko, kaya kong bawiin anumang oras ang lahat ng mayroon ka ngayon. Jiang Waning.
Bakit lahat ng tao gusto ka? Bakit ka mas magaling sa akin sa lahat ng bagay? Kung hindi ko makukuha, huwag mo ring asahan na makukuha mo. Iwan mo. Na ba ako? Gaga, ikaw ang legal kong asawa. Kung umalis ako, saan ka pupunta? Siya, gusto lang niyang makita ang bata. Wala nang iba pa. Kung hindi ka naniniwala, pwede ko siyang tawagan para kausapin ka. Huwag na. Nagbibiro lang ako. Ma'am. Ah, Karawan ni Zizhi ngayon. alam ko. Sa susunod na taon, gusto ko ng kapatid. Para kasama niya. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi pwede yan. Tandaan mo. Huwag na huwag mong sasabihin, hindi sa isang lalaki. Assistant Chen, marami kang ideya. Kailangan kong sabihin agad kay Waning ang tunay kong pagkatao. At ipahayag sa lahat ang kanyang pagkatao. Kung hindi, ang mga babae sa labas, palaging ako ang target. Mawawalan siya ng seguridad. Boss Pei, tinanong mo ako. Tama ang tinanong mo. Ang mga short drama na napanood ko, hindi man 1,000, may 10,000. Para sa ganitong sitwasyon, ang solusyon ay isang salita. Mabilis. Bago magtapat ang bida at bidang babae, madalas silang makatagpo ng maraming balakid. Ang lalaki ay maghahanda ng isang seremonya at hihingi ng tawad ng formal. Sa panahong ito, makakatagpo sila ng kontrabida na sasamantalahin ang pagkakataon. Kaya, isang salita, mabilis. Agad ipaalam sa bida. Tapos, mabilis na lumuhod at humingi ng tawad. Iyan ang tamang paraan. May punto ka. Gagawin ko na lang yan. Koleksyon ng tao. Wanwan, ako ang may kasalanan sa'yo. Hindi ko alam na asawa mo si Shu. Wala akong intensyong makialam sa kasal ninyo. Pero tunay kaming nagmamahalan. At hiwalay na rin naman kayo. Sana ay payagan mo kami. Waning, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Paano ko hindi malalaman kung anong klaseng tao ka? Ang pagpunta ko rito ay hindi para sirain ka, kundi para ipaalam sa'yo ang mas maraming katotohanan. Para makapili ka ng mas angkop para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ang fencing group na pinagtatrabahuhan mo ngayon ay binili ng Pei Corporation. Alam mo ba? Alam ko. Pero anong kinalaman niyan kay Shu? Dahil si Pei Shi ang CEO ng Pei Corporation. Paano mangyayari yan? Talagang nagpakahirap si Pei Shi para lang itago sa'yo. Binura niya ang lahat ng data sa social media. Pero nakalimutan niya ito. Magandang araw po, boss. Hindi ko alam na siya ay iyong asawa at anak. Nagkakamali ako, boss. Tignan niyo po ako. Wala akong nakuha sa kanya. Ay, Ibig sabihin mo ba? Kung iba ang tao, pwede mo siyang abusuhin. Boss Pei, lahat ay aking kasalanan. Ang proyektong ito, hindi ko nahihingin sa inyo. Waning, matalino ka. Alam mo naman, hindi kita lilinlangan sa mga bagay na ito. Tungkol kay Pei Zizhi. Lahat ng suot niya, hindi bababa sa 5 digit ang presyo. Mayaman ang tatay ko. Ang allowance ni Zizhi ay 50 milyon. Binigyan pa akong lolo't lolang 5 villa. Pwede yan maging dore para sa'yo. Para sa mga pamilyang ganyan, hindi abot ng mga ordinaryong tulad natin. Ibinibigay natin ang lahat sa kanila, pero lagi tayong pinag-ingat nila. Sa madaling salita, ginagamit ka lang nila bilang kasangkapan sa pag-alaga ng bata. Magkano na ang presyo ng top chain? 50 milyon. Magkatuloy sa pag-aabo. Kahit magkano pa, kailangan nating makuha yan. Ito pala ang royal necklace ng Rina ng England. Malaki ang potensyal na tumaas ang halaga nito. Ang lahat ng kaligayahang ito sa mahabang panahon ay ako lang pala ang gumawa para sa sarili ko. Isang ilusyon. Gusto ko siyang sorpresahin. Ang aga mo namang umuwi ngayon. Hindi ba abala ang kumpanya? Maraming beses kitang tinawagan, pero hindi mo sinasagot. Ikaw ang mas nakakaalam kung abala ang kumpanya, di ba? Ay, ang utak ko talaga. Kagagaling mo lang sa proyekto ng Zhao Corporation, kaya sigurado akong abala ka. Paano ko ba nakalimutan yan? Kaya pala, malaking pasasalamat sa'yo. Ito ba ay imahinasyon ko lang? Pakiramdam ko, malamig ang hangin ngayong gabi. May sasabihin ako sa'yo. Ikaw muna ang mauna. Sandali lang. Pupunta lang ako sa banyo. Waning. Sa totoo lang, ako si Pei Shu, ang C ng Pei Corporation.
Hindi ko dapat itinago ang aking pagkatao. Nabulag ako. Pero gusto talaga kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Patawarin mo ako, please. Sabihin mo lang. Kahit maging baboy ang mukha ko sa bugbog, kailangan kong umamin. Waning, sa totoo lang, ako ay... Maghiwalay na tayo. Anong sinasabi mo? Waning. Bakit ka makikipaghiwalay ng biglaan? May nagawa ba akong mali? Pwede kong ipaliwanag. Ako, Anong ipapaliwanag mo? Ipaliwanag na ikaw si Boss Pei, ang pinakamayamang tao. Ipaliwanag na hindi mo ako sinadyang lokohin. alam mo na ang lahat. Pei Shu. Isang Boss Pei, ang pinakamayamang tao. Itinago ang iyong pagkatao, kasama ang iyong anak. Nakipamuhay sa akin sa ganitong lugar. Araw-araw nakikipaglaro ng cosplay sa akin. Mahirap siguro magganggap na mahirap, di ba? Patawad, Waning. Ako, Pero ang lalong ito, ayoko nang makipaglaro sa'yo. Sinabi ko na ayaw ko sa lahat ng niloloko ako. Lalo na, kapag niloko ako ng taong pinagkakatiwalaan ko. Mula pa lang sa simula, nag-iingat ka na sa akin. Natatakot ka sigurong habulin ko ang pera ninyo, di ba? Isang Boss Pei, ang pinakamayamang tao, para lang lokohin ako, kasama pa ang kanyang anak. Maingat na gumawa ng napakalaking kasinungalingan. Palagang pinarangalan mo ako. hindi ganyan, Waning. Mga hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Dahil ako. Kahit paano, totoo ang nararamdaman ni Zizi para sa'yo. Totoo rin ang nararamdaman ko. Ang katapatan ay dapat suklian ng katapatan. Hindi ka karapat-dapat. Pei Shu, ang simula natin ay isang pagkakamali. Hindi na natin ito pwedeng hayaang magpatuloy. Maghiwalay na tayo. Sige na. Subukan mo. Director Jiang, may kliyente po tayo. Kailangan nating mag-meeting. Assistant Chen, hindi ba sabi mo dumating si Boss Pei? Nasaan siya? May kailangan po ba si Boss Pei? Waning. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Kaya napilitan akong kumunta sa opisina para hanapin ka. Kaya, bilang driver ka ba? Nanito para hanapin ako. O bilang Boss Pei ka nanito para hanapin ako. Ako, Kung bilang driver ka nanito para hanapin ako. Paumanhin, wala tayong kinalaman sa trabaho. Kung bilang Boss Pei ka nanito para hanapin ako. Huwag po sana kayong mag-usap ng personal na bagay, Boss Pei. Waning. ayaw mo ba? Bigyan ako ng pagkakataong itama ang pagkakamali ko. Ang pagkakataon ni Boss Pei. Maraming babae sa labas ang nag-agawan para diyan. Hindi na kailangan para sa akin. Boss Pei, may gagawin pa ako. Pakiusap, umalis ka na. Sige, kung ganun, babalik na lang ako bukas. Hanggang sa handa kang makinig sa paliwanag ko. Ayoko na. Madam, may magandang balita ako sa'yo. Umalis na si Jiang Waning sa trabaho. Jiang Waning, talagang walang mas nakakakilala sa'yo kaysa sa akin. Mula bata ka pa, mataas na ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mo kinukonsinti ang kahit anong mali. Dahil umalis ka na sa posisyon mo, ang posisyon ng asawa ng C ay akin na. Boss, may nakakitang jade pendant ng dalaga sa Yoncheng. At na-monitor din ng pamilya na may ilang misteryoso ang paggalaw sa Yoncheng. Ipag-utos mo. Kahit baliktarin pa ang Yuncheng, kailangan nating mahanap ang anak ko. Mommy, Zizi, dahan-dahan. Zezi, mag-ingat ka. Ayos ka lang ba, Zezi? ayos lang si Zizi. Naku, Ineng, ayos lang ba kayo? Hindi ko alam kung bakit nawalan ng preno. Samahan ko kayo sa ospital para magpa-check up. Ayos lang po, Ita. Ayos lang po kami ng anak ko. Pero delikado talaga ang nawalan ng preno. May nakita akong repair shop dito sa malapit. Mas mabuti kung tawagan mo sila kaagad para hilahin at ipaayos ito. Tara na, Zesi. Ang babaeng ito ay napakabait. Kung siya lang sana ang anak ko. Ito, hindi ba ito ang banal na kapangyarihan ng aming pamilya, ang babaeng ito? Nakita ko na ang anak ko at ang apo ko. Paumanhin.
Ang numerong inyong tinatawagan ay pansamantalang hindi konektado. Pakiulit na lang po mamaya. Sige. Warning. Bakit ikaw? Bakit suot mo ang damit ni Wanning? Bilisan mo, hubarin mo yan. Hayaan mo na. Hindi mo na kailangang hubarin. Bibilhan ko na lang siya ng bago. Sige. Shoo. Si Jiang Wanning, hindi niya nakikita ang kabutihan mo. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon para mahalin ka ng maayos, pwede ba? Huwag mo akong hawakan. 5 taon na ang nakalipas, nagkamali ako sa'yo. Sa material na bagay, kaya kitang bayaran. Sa iba, huwag mo nang isipin. Si Jiang Wanning na yan, ano bang maganda sa kanya? Siya ay isang probinsyana, puro amoy dukha. Alam mo ba? 5 taon na ang nakalipas, namatayan siya ng anak. Ano? Kahit ikaw, kinamumuhian mo na rin siya, di ba? Niloko siya ng kapatid niya at ipinunta sa kama ng isang estranghero. Nagkaanak siya. Siya ay isang babaeng may bahid ang reputasyon. Ganyan na siya, mamahalin mo pa rin ba siya? Kaya pala ayaw na ayaw niyang niloloko siya. Kasalanan ko, hindi ko siya naintindihan. Baliw ka na, Pei Xu. Ganyan na siya, mahal mo pa rin siya? Pakinggan mo, Qin Wanwan. Kahit anong mangyari sa kanya, mahal ko pa rin siya. Ikaw naman, kahit gaano mo pa siya gayahin, hindi ka magiging siya. Bago ko siya ibalik dito. Umalis ka na sa bahay namin. Ha? Bakit naman? Jiang Wanning. Umalis ka na nga, pero hawak mo pa rin ang puso ni Pei Xu. Sige, kung ganoon. Kung ganon, papawawalan na kita ng tuluyan. Mommy, gusto ni Zizing ice cream. CJ, Zaisi, maging mabait ka dito. Hintayin si Mommy, ha? Zhezhi. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, pumunta ka mag-isa sa Iwalower House. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo ang anak ko. Huwag kang magmadali. Sabi ng amo ko, magaling ka makipag-away. Babae lang pala. Gusto kong makita kung gaano ka kagaling makipag-away. Kung matino ka, pakawalan mo na ang anak ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Tingnan natin kung paano ka magiging hindi matino. AMEA. Huwag kang umiyak mamaya kapag nabugbog ka. Lumuhod ka lang at magmakaawa. Mga kasama, sugod. Huwag kayong matakot. Mga kasama. Ito ay isang depektibong istruktura. Madali niyang mababali ang isang bakal. Normal lang yan. Huwag kang matakot. Sige! Oh. Babaeng mandirigma. Patawarin mo ako. Kami alis na. Huwag kang makunwaring patay. Bilisan mo, umalis na. Mommy, iligtas mo ako. Zhezhi, sa wakas, nahanap ka na ni Mommy. Zishi, ikaw nga ang anak ko. Bata, talagang mag-ina nga sila. Inalagaan kitang 5 taon, pero hindi ka pa rin naging tapat na ahas. Qin Wanwan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Dati, sinabi sa akin ng nurse na patay na ang bata. Bakit ngayon, nasa tabi mo siya? At nagpapanggap ka pang tunay niyang ina? Ang tanga mo talaga. 5 taon na ang nakalipas. Sinuhulan ko ang nurse para palitan ang anak mo ng isang patay na sanggol. Pinalitan ko. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Bakit mo ginawa ito? Alam mong mahal ko siya. Ha. Pinakamatalik na kaibigan? Bakit ako palaging ipakakasal para lang sa dote? At ikaw, nakipag-ugnayan sa pinakamayamang tao. At nagkaanak pa kayo. Ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ko ang lahat para makatakas doon. Nga, dapat pa nga akong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo na muntik nang mamatay sa panganganak sa batang ito, hindi ko rin mapapakasalan si Pei Xu at magiging asawa ng pinakamayamang tao. Pero bakit ka? Bakit ka pa nagpakita? Sinira mo ang lahat. Wanwan, walang masama sa pagiging malaya at matatag ng isang babae. Walang masama doon, pero hindi mo dapat inagaw ang anak ko at ginamit ang paluloko at pananakit para makamit ang gusto mo. Panloloko?
Ha? Hindi. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako iwan ni Shu, Jiang Waning. Papatayin kita. Shu. Bakit ka nandito? Patawad. Huli ako. Qin Wanwan. Hindi ko akalain na ganoon ka, kasama ang loob. Habang mahina si Waning pagkatapos manganak, kinuha niya ang anak niya. Tapos, naganga pa siya bilang si Waning. Ginawa ko to lahat para sa'yo. Mahal kita. Ganito lang. Makakapagstay ako sa tabi mo. Qin Wanwan. Huwag mong duhugin ang salitang pag-ibig. Niloko mo ako, sinubukan pa kitang patayin ang pinakamamahal ko. Ibinigay ko na sa pulis ang lahat ng krimen mo. Sa natitirang buhay mo, magpapakumbaba ka sa kulungan. Sadye. Naglagay na ako dito ng mga bomba sa lahat ng lugar. Ngayon, mamamatay kayong lahat kasama ko. Kinwanwan, nagpakabaliw ka. Nagpakabaliw ako. Pero ako naman ang tunay na anak. Ikaw, isang ulila lang na pinulot. Bakit mo ako kinuha ang lahat? Sino ang nagsabing ulila siya? Anak, nakita na mommy. Tingnan mo, ito ang crest ng pamilya Su. At ang mga babae sa pamilya namin ay may likas na lakas. Ito, nakita mo rin siguro kanina, di ba? Ikaw talaga ang mumi ko. Lola, Mabay si Zizi. Bakit? Bakit ikaw ang nakakakuha ng lahat ng pagmamahal? Jiang Waning. Kahit pa mataas ang iyong posisyon, ano ngayon? Ngayon, sabay tayong mamatay. Bakit? Bakit nangyari ito? Ang lahat ng bomba mo ay nadisarm na. Dalhin siya. Dalhin siya sa kulungan. Bitawan mo ako. Waning. Dati, marami akong nagawang mali. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong bumawi sa iyo? Kung gayon, parusahan mo ako na bayaran ka habang buhay. Jiang Waning. Mula pagkabata, lagi mo akong dinadaig. 5 taon na, bakit hindi ka pa rin nawawala? Bakit kailangan mo akong agawan? Ma, anong ginagawa mo? Ito ang homework ko. Ipapasa ko ito bukas. Ikaw na walang kwenta. Tingnan mo ang kapitbahay natin. Jiang Waning magaling siya sa pag-aaral. At ara-ara siyang naglalaba at nagluluto sa bahay. Kunin mo ang lahat ng damit ng pamilya. Labhan mo ng malinis. Kung hindi, huwag kang umasang makakakain. Bruha ka. Wanwan, anong nangyari sa'yo? Sinaktan ka na naman nila. Ayaw na akong pag-aralin. Ng mga magulang ko. Gusto nila akong ipakasal para sa dote. Anong gagawin ko? Waning. Sabi ng guro, ito ay pang-abuso. Kailangan mong matutong lumaban. Hindi pwede. Pinag-aral nila ako ng maraming taon. Wala akong ni isang sentimo. Hindi ako makakatakas, Waning. Wanwan, huwag kang mag-alala. Balang araw, sa sarili nating pagsisikap, makakaalis tayo dito. Dahil himarang ka sa daan ko. Huwag kang magtaka kung maging malupit ako. Hello? May ipapagawa ako sa'yo. Ang ini. Ang ini. Ang nakakainis na si Zhao Tianfang. Naglakas loob siyang lagyan ka ng gamot. Hindi ko siya palalampasin. Shui, tulungan mo ako. Hindi ka masyadong malinaw ngayon. SLA, kukuha ko ng doktor. Tulungan mo ako. Akiusap. Waning. Ano ang sinasabi mo? Asa ka, alam mo ba kung sino ako? Pei Shu. Shui, bakit ka nandito? Kagabi, mayroong isang tao na nagmakaawa sa akin na manatili. Kagabi. Anong nangyari sa mukha mo?
Bakit may mga pasa at galos? Mukhang may mga tao na hindi maganda ang memorya. Kaya hayaan mong kulungan ko siya na alalahanin ng maayos. May trabaho pa ako ngayon. Kakain muna ako ng almusal. Maganda ang performance mo kagabi. Gantimpalaan ka ng isang kising kopon. Pwede itong gamitin anumang oras. Magkaparehong magkapareho. Kaya ba ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas? Si Waning. Ayaw ko sa'yo. Hindi ka ang mommy ko. Ano po, Boss Bay? Nahumaling ka ba? Sa Teenage Mutant Ninja Turtles. Pakiramdam ko kasi nitong huli, si Waning at ang babae sa Taoli Village in 5 taon na ang nakakaraan ay magkamukha. At saka, mayroon siyang kakaibang pagiging malapit kay Zizi. Kaya ba, Alam ko, Boss Bay. Ito ay tiyak. Isang espesyal na tadhana na napabo sa inyo bilang isang pamilya. imbestigahan mo. 5 taon na ang nakakaraan, sa araw na iyon, ano ang ginagawa ng ginang? Opo, Kinwanwan, siya ang tunay mong anak. Bakit mo ginawa ito? Dahil sa'yo, hindi niya ako kinikilala. At saka, nakipagdiborsyo na rin sa akin si Pei Shui. Gusto mo bang palayain ko siya? AMA. Seth, inumin mo ito. At palalayain ko siya. Mommy, huwag kang maniwala sa kanya. Pinainom din niya ako. Gayon, wala na akong lakas. Manahimik ka. Ang bagay na ito ay kayang pigilan ang nerbiyos ng tao. Tamang-tama para pigilan ang lakas mo. Kapag ininom mo ito, hindi lang siya ang pakakawalan ko, kundi sasabihin ko rin sa'yo ang tungkol sa 5 taon na nakalipas, ang kinaroroonan ng anak na ipinanganak mo. Ano ang sabi mo? Hindi patay ang anak ko. Gusto mo bang malaman? Kung gusto mong malaman, inumin mo ito. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Huwag kang gagalaw. Inumin ko. Mommy, huwag. Talagang magkaugnay ang mag-ina, ano? Pero sayang, ngayon, pareho kayong mamamatay dito. Mommy, umalis ka na. Ikaw na bata ka. Naglakas loob kang kagatin ako. Hindi ba ito ang J-dependent na ibinigay ko sa aking tunay na ana? Ito ang J-dependent na iniwan sa akin ng aking tunay na mga magulang. Hindi ko sinasadyang nabasag ito sa dalawa. Ang kalahati nito ay tamang-tama para isuot niya. Poprotektahan ka ni Mommy.